yung ano po, yung pagpunta niya sa Amerika para katagpuin si Donald Trump. Alam niyo po, ang dami nilang binuhos na pera dyan. Ang daming effort. Kumbaga, nahalal pa lang si Donald Trump. Gusto na. Pinagmamalaki na yan ng mga ano eh. Na, pag naimbita ni Donald Trump yan, pati lang yung mga tumawag, di ba? Natawagan nila, pinagmamalaki na eh. Eto, no? Isa si BBM, kung hindi man siya ang unang Asian leader, isa siya sa mga unang Asian leader na pinatawag sa US. No? Ito po ang nagde-define ng ating, ang laki pong bagay ng, kung matatandaan natin, kung si Tatay Digong may pivot to China, si BBM naman, yung pagbalik natin sa friends to one, no? Yung dating friends to all, enemies to none, bumalik tayo sa friends to one. Ito yung nag-define ng ating, yung relasyon natin sa United States of America. Ito po yung nag-define ng ating, hindi lang ng ating foreign relation, ng tinakbo ng ating, ng bakit na-isolate tayo. Di ba? Bakit nagkaroon tayo ng problema muli sa West Philippine Sea na dating wala na tayong problema, 6 years na tahimik, no? Yung defining moment mo yun na ipagmalaki mo yung relasyon mo sa US. Ang tanong, na ipagmalaki ba? Kasi natatandaan ko si Donald Trump, kapapanalo pa lang yan, gustong-gusto ng yung achievement na nakatawag, nabati si Donald Trump. Eto, nakaharap mismo. Hindi ba binanggit? Kinahiya din. Yung malalaking event na nag-define dito sa administrasyon na to for this year, hindi niya binanggit. Kung hindi niya mababanggit bilang achievement, totally i-ignore niya. Yun yung problema ko lang dito sa SONA, no? State of the Nation Address. Ano na ang estado ng ating bansa? Dalawang malalaking event ang nagde-define ng ating estado. Yung pagpapahuli kay Tatay Digong na hanggang ngayon, yan na yung kumbaga last nail sa ating pagkakawatak-watak. At etong relasyon natin with US na siyang dahilan naman kung bakit nawala tayo sa graces ng China. Nawalan tayo ng pakikipagrelasyon sa China. Pero hindi natin maipagmalaki. Kung may mga trinabaho tayo last year na hindi man lang natin mabanggit dahil nakakahiya siguro kaysa ipagmalaki, i-ignore na lang. Yan po yung definition natin ng 3 years ni BBM. Ignore yung mga problemang, di ba? Maliban sa flood control. Mamaya tayo sa flood control. Yan yung problema ko. Dalawang bagay. Yung treatment sa atin ng USA. Yung zero tariff sila 19%. Despite ng pakikipagkaibigan natin. Yan po ang nangyari sa Pilipinas. Okay. Dito po tayo sa mga nasabi. Meron na lahat ng dyaryo, meron na ng complete text. Kaya medyo, di ba? Yun na pababa nyo na 1%. Sinabi ba yan? Malamang hindi. Okay. Una, sinabi niya na inamin niya yung leksyon, no, ng eleksyon. Di ba? Sabi niya,
Sabi ko, iba tong zona kasi may mga pag-amin eh. Pero hindi niya inamin na mali yung pagpapakulong niya kay Tatay Digong. Kasi once na inamin niya yun, dapat niyang i-correct. Okay. Sabi niya, malinaw sa akin na mensahe na naging resulta ng halalan. Bigo at dismiyado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa pangunahing serbisyo. Ang leksyon ay sa atin ay simple lamang, kailangan pa natin na mas lalong galingan. Kailangan pa natin na mas lalong bilisan. Okay, yung tama yung basa mo na bigo ka sa halalan. Tama yung sabi mo na yung mga tao dismiyado. Pero mali po yung hakbang nyo kasi dismayado dahil wala talaga silang nakita. Hindi yung mas lalo pa nating galingan. Ibig sabihin kasi ng mas lalong galingan, Mr. President, may galing silang nakita eh. Wala po silang galing na nakita. No? Ayun yung problema eh. Kailangan pa nating mas lalong bilisan. So, walang galing at ang bagal ng serbisyo. Okay? At totally wala kasi iba yung direction, Mr. President. Gumagastos pa rin naman tayo, no? Gumagastos pa rin naman kayo ng pera. Pero mali po yung pinagkakagastos. Sa tingin namin, sa tingin ng mamamayang Pilipino. Kasi nakikita namin, ang pinagkakagastosan nyo ng pera ay paninira sa mga Duterte, no? Para yung mga Duterte ay mapasama ninyo, no? Ginagawa nyo lahat laban sa mga Duterte, laban sa mga para pasamain ang mga Duterte, tapos eventually para matanggal si VP Sara, eventually para mapakulong. Nasunod nyo na po eh. Natupad nyo na po yung pagpapakulong kay Tatay Digong, pero bakit wala pa rin nangyari sa ekonomiya natin? Kaya hindi nyo may pagmalaki. Yung walang katapusan na pinagbintangan ninyo sa lahat ng problema ng Pilipinas, no? Lahat ng problema ng Pilipinas ang dahilan ay mga Duterte. Sa tingin ko po, hindi talaga nakatulong sa inyo. Yan yung dahilan ng pagkatalo nyo sa eleksyon. Okay. Dito po, kaya ko po nasabi na walang katapusan na walang katapusan na pangako na naman. Tignan po ninyo, ha. Okay. Sabi ko, ito, panay pangako na naman to. Tignan po ninyo. Third year ka at tapos na yung kalahating termino mo. Dapat po sa ganito, no? Hindi na po tayo nangangako. Dapat to pinagmamalaki na natin yung mga achievement natin. At dahil itutuloy na lang yung mga, 'di ba? First 3 years mo, meron ka na naipundar. Tapos, itutuloy mo na lang. No? Paiigtingin pa. Dahil po sa nagawa nyo ng ikatlong taon, ipapakita nyo na po sa zona, ang ina-expect natin sa mga zona ng ikaapat na zona na to. Ang ina-expect po ng lahat sa ikaapat na zona, ano na yung ibinungan ng 3 taon natin? Hindi po eh. Ikaapat na zona na, nangangako pa rin po kayo ng gagawin. Maganda pong pakinggan to, Mr. President eh. Lahat ng sinabi ninyong pangako ay napakaganda pong pakinggan. Kung ito po ay ginawa ninyo sa unang zona. No? Kasi panay pangako po to eh. Bigyan natin kayo ng halimbawa. Palalaguin natin ang mga industriya, mga pabrika ng sasakyan, hulmahan, electronics, biotechnology, pharmaceuticals, critical minerals, telang Pinoy, halal, construction, at mga planta ng kuryente. Palalaguin ang industriya.
Ano ba yung A-block na ba? Ano po ba yun? Lazy week. Ano yung sinasabi niya A-block na ba? Palalaguin mo, wala ka pang nagagawa. Wala tayong industriya na palalaguin natin ng mga industriya. Pabrika ng sasakyan. Meron na ba? Maganda po to, Mr. President. Ito sinabi nyo. Sa unang zona po. Pang-unang zona to eh. Dapat po ang report na rito, mayroon na tayo yung mga pabrika natin ng sasakyan. Nakapag-produce na tayo ng mga bus na tumatakbo ngayon. At target pa natin mag-produce ng 1,000,000 bus para naman for export. Di po ba dapat ganun? Hindi yung palalaguin natin ng industriya, mga pabrika na sasakyan. Talaga? May pabrika na ba tayo na sasakyan ngayon? Ang ganda pong pakinggan ito, pero ang tanong paano? Kung 3 taon nga hindi nyo po naitayo eh. Okay. Ngunit nananawagan pa rin ako sa ating mga negosyante, mamuhunan kayo sa ating agrikultura. So ang pinalalabas nyo po ba, mataas na po, marami na po tayong industriya? May pabrika na tayo ng sasakyan, hulmahan, electronics, biotechnology, pharmaceuticals, meron na po. At ito po ang pinakamalupit sa lahat, no, na panawagan niya. My single resounding message to international community is this: the Philippines is ready. Invest in the Filipino. Mr. President, di po ba yan yung ginawa nyo ng unang 2 taon nyo? Nag-imbita kayo na nag-imbita ng foreign investors. Ibig sabihin, Mr. President, hanggang ngayon, nag-iimbita pa rin kayo. Mr. President, masarap pong pakinggan yan, no? The Philippines is ready. Invest in the Filipinos. Nananawagan kayo saan? Sa zona? Meron po bang foreign investors doon? Mr. President, paalala ko lang po. Umikot kayo mismo, mga investors yung kaharap nyo. For your first 2 years, pinakamarami yata kayong napuntahan. Umikot po kayo sa buong mundo. Kada uuwi po kayo may pledge. Nauso nga yung pledge, di ba? Kada uuwi po kayo may pledge. Kayo na po mismo nasa harap na po eh. Paano kami maniniwala na dahil sa panawagan ninyo sa zona, makaka-attract kayo ng foreign investors? Eh yung panahon nga na kayo mismo yung nagpupunta ron sa foreign land para hikayatin yung kanilang mga investors, hindi nyo po nahikayat. Hindi po ba? Lahat po ba to optics lang? Ika-4 na taon na po ninyo, nangangako pa rin po kayo. Panay pangako po yan eh. Wala nga kayong sinabi na paano tayo handa? Paano tayo maghahanda? Opo, yun po bang gusto mo? Yung pogo? Tama yun. Lazy week. Alam nyo, ang problema nyo, ikaw lazy week, no? Ang problema nyo, pinasasama nyo lang yung mga magagandang ginawa ni Tatay Digong. Kumpara mo ngayon sa online, kaya mo ba ipagmalaki? Binabanatan mo yung pogo. Yung online gaming ngayon, hindi mo banatan? Yung pogo, hindi naman tayo apektado nun eh. Kumikita tayo dun. Sasabihin nyo na naman na maraming krimen. Kailan nagkaroon ng maraming krimen? Di ba? Yan yung problema sa inyo eh. Babanat mo na naman yung pogo. Ganyan lang naman kasi ang alam ninyo. Yung presidente nga, hindi po maipagmalaki kung ano yung nagagawa eh. Kaya ganun din kayo eh.
Ganon din kayong mga followers. Manira lang. O, si Duterte nga, Pogo, pinapasok. Opo, pinapasok. Ano ngayon? Oh, ano ngayon? Kung pinapasok. Nagka-problema yung Pogo, panahon na ni BBM, isisisi. Yun yung problema nyo eh. Problema nyo lang yan. Ibig sabihin, hindi kaya na kontrolin yung Pogo. Okay na yan, Lazy Week. O, binabago nyo istorya. Isa na lang, sagot ko sa'yo, isa na lang ha. Yung isabong pinatanggal ni Tatay Digong. Masyadong late yung utak nyo. Ganon talaga, di ba? E pag malaki nyo kasi,